ang nakatagong kultura sa puso ng Maynila. Manager Reyes, paumanhin po. Maaari ko po bang ipaulit ang kumpirmasyon? Nanginginig at halos pabulong ang boses ko. Dahan-dahang tumango ang manager at muling ipinaliwanag sa akin. Sa unang araw ko sa trabaho, doon ko napagtanto, ang pagsasalita ng Filipino ay malayong-malayo sa kakayahang magtrabaho sa Pilipinas. Upang masuportahan ang aking pamilya, nagsumikap akong matutunan ang wika at sa wakas ay natanggap sa isang pinapangarap na kumpanyang Pilipino. Ngunit kahit nalagpasan ko ang hadlang ng wika, mayroon pa ring isang di nakikitang pader. Ang mga trabahong tila kayang-kaya gawin ng mga kasamahan kong Pilipino ay may di nakikitang dahilan sa likod nito. Maiintindihan ko kaya ang di nakikitang kulturang ito, halina't sabay nating tuklasin ang kuwento. Ako si Emel, isang 28 taong gulang na Turkish. Ipinanganak at lumaki ako sa Istanbul. 3 taon na ang nakalipas. Ang buhay ko ay puno ng paghihirap. 5 miyembro ng pamilya namin ang nabubuhay sa sahod na katumbas lamang ng alam 22,000 kada buwan. Sa bawat paggising sa umaga, kabalisahan ang unang bumabalot sa aking dibdib. Ganoon ang araw-araw ko. Kahit buksan ko ang ref, halos wala itong laman. Ang mga nakababata kong kapatid ay nasa bingit ng paghinto sa pag-aaral dahil hindi namin kayang bayaran ang kanilang matrikula. Nasa 2 taon na ng pagiging walang trabaho ang aking ama. Ang aking ina naman ay hindi makapagtrabaho dahil sa masakit niyang tuhod. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na tindahan, ngunit ang sahod ko ay kulang na kulang. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ang nakakuha ng aking pansin. Sila ay kilala bilang masisipag, magagaling mag-Ingles, at higit sa lahat, ang kanilang pagiging magiliw at pagpapahalaga sa pamilya ay lubos na hinahangaan. Kaya't nagpasya ako. Mag-aaral ako ng Filipino. Nagtatrabaho ako sa tindahan sa umaga at sa gabi ay nag-aaral ako sa isang online language course. 4 oras lang ang tulog ko araw-araw. Tinitiis ko ito sa tulong ng maraming tasa ng kape. Hindi lang pagbabasa ang ginawa ko. Paulit-ulit kong pinanood ang mga sikat na Pilipinong teleserye. Ang paraan ng kanilang pagsasalita, ang paggamit ng po at opo, ang kanilang pakikipagkapwa-tao lahat ay aking inoobserbahan at isinusulat. Sa loob ng 1 taon at kalahati, naipasa ko ang pinakamataas na antas ng pagsusulit sa wikang Filipino at sa wakas, natanggap ako sa isang branch ng isang malaking kumpanyang Pilipino sa Istanbul. Sa araw na iyon, tahimik akong nangako sa sarili. Itataguyod ko ang pamilyang ito. Sa aking unang araw sa trabaho, bumati ako sa aking Pilipinong manager, si Ginoong Reyes. Yumuko ako ng bahagya at sinabi sa pinakamagalang na paraan, "Magandang umaga po. Ako po si Emel. Ikinagagalak ko po kayong makilala." Tumango si Ginoong Reyes at mahinahong nagsalita, "Emel, maligayang pagdating. Tandaan mo, isa itong kumpanyang Pilipino. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, siguraduhing magtanong ka. Laging mag-update, makipag-ugnayan, at huwag mag-atubiling kumonsulta. Huwag mong kalimutan ang 3 iyan. Laging mag-update, makipag-ugnayan, at kumonsulta." Noong una, hindi ko lubos na naintindihan ang kahulugan noon. Ibinigay sa akin ang aking unang gawain. Pakiayos ang mga dokumentong ito bago matapos ang araw. Siguraduhin mong walang pagkakamali at gawin mo ito ng maingat. "Opo, sir." "Masusunod po," sagot ko. Umupo ako sa aking mesa at sinimulan ang trabaho ng may pag-iingat. Sa Turkey, karaniwan na gawin ang trabaho sa sarili mong bilis. Ngunit may naramdaman akong kakaiba. Bandang 3:00 ng hapon, nang halos kalahati na ang natatapos ko, dumaan si Ginoong Reyes. "Emel, kumusta ang progreso mo?" "Okay naman po, sir." "Halos kalahati na po ang natatapos ko." "Mabuti. May problema ka bang naranasan?"
Wala naman po, sir. Nag-isip sandali si Ginoong Reyes bago nagsalita. Emel, sa Pilipinas, karaniwan ang magbigay ng update kahit nasa kalagitnaan ka pa lang ng gawain. Kahit walang problema, ibahagi mo pa rin sa amin ang estado ng iyong trabaho. Iyan ang ibig sabihin ng laging mag-update at makipag-ugnayan. Ah, ganoon po pala. Nagsimula ko ng maintindihan. Sa Pilipinas, hindi ka lang basta nagtatrabaho ng mag-isa at tahimik. Kailangan mong patuloy na magbahagi ng impormasyon sa mga kasama mo. Nang hapong iyon, nilapitan ako ng isa pang Turkish na kasamahan sa aming departamento, si Fatima. Mahirap po, sagot ko. Masasanay ka rin sa paraan ng mga Pilipino. Pero huwag mong masyadong dibdibin. Mayroon din naman tayong sariling paraan. May kakaiba akong naramdaman sa sinabi niya, ngunit dahil siya ay mas senior sa akin, inisip kong tama siya. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho sa sarili kong bilis. Ngunit napansin ko, iba ang kilos ng mga kasamahan kong Pilipino. Bago pa man sila utusan, ginagawa na nila ang mga kinakailangan. Naghahanda na sila ng mga materyales bago ang pulong. Iniiwan na nila ang report sa mesa ng boss bago pa man ito dumating. Naintindihan ko na hindi lang ito tungkol sa paggawa ng iniuutos sa iyo, kundi sa pag-iisip kung ano ang kailangan ng iba at pagkilos ng naaayon. Lumipas ang 1 linggo. Tinawag ako ni Ginoong Reyes. Emel, maaari ba tayong mag-usap sandali? Sa loob ng conference room, nagsalita siya ng may mabait na ekspresyon. Emel, maingat mong ginagawa ang iyong trabaho at humahanga ako roon. Pero may isa akong pakiusap. Sana ay mas maging mapagmasid ka sa paligid at kumilos bilang isang miyembro ng team. Kumabog ang dibdib ko. Paumanhin po. Mayroon po ba akong nagawang mali? Hindi naman sa mali. Pero sa isang kumpanyang Pilipino, mas mahalaga ang pagtutulungan ng buong team kaysa sa pagiging perpekto ng isang individual. Tumango ako ng malalim sa kanyang mga salita. Opo, sir. Mula ngayon po ay tatandaan ko iyan. Nang gabing iyon, pag-uwi sa bahay, nag-isip ako. Akala ko sapat na ang marunong akong mag-Filipino. Ngunit hindi pala. Naalala ko ang mga eksena sa mga teleseryeng Pilipino na pinanood ko. Ang isang bagong empleyado na nagtitimpla ng kape para sa mga kasama. Ang isang taong nag-aayos ng conference room kahit walang nakakakita. Ang pagdating ng maaga sa opisina para ihanda ang lahat. Isang kultura na ipinapakita sa gawa, hindi sa salita. Iyon pala ang Pilipinas. Sa wakas, nagsimula ko ng maunawaan. Kinabukasan, pumasok ako ng 30 minuto mas maaga. Sa opisina na wala pang tao, tahimik akong nagsimulang maglinis. Pinunasan ko ang mga mesa, tinapon ang basura sa mga basurahan, at inayos ang mga upuan sa conference room. Hindi ko ito ginawa para may makakita, kundi dahil gusto kong may magawa para sa team. 8:30, unang dumating si Ginoong Reyes. Oh, Emel, ang aga mo yata? Opo, sir. Pumasok po ako ng medyo maaga. Walang sinabi ang manager, ngunit nakita ko ang bahagya niyang pagtango. Mula noon, araw-araw na akong pumapasok ng maaga. At may napansin ako, lahat ng mga kasamahan kong Pilipino ay ginagawa rin ito. At lahat sila ay tahimik na hindi lang sa sariling trabaho nakatuon, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba. Si Ginoong Cruz ay laging naghahanda ng sobrang kopya ng mga dokumento bago ang pulong. Si Ginang Garcia naman ay tahimik na lumalapit para tumulong kapag may nakikita siyang nahihirapan. Ito pala ang tinatawag nilang pagiging maasikaso at pakikisama. Isang araw, nakita kong nagmamadaling naghahanap ng dokumento si Ginoong Reyes. Nasaan ko na nga ba nailagay ang kontrata kahapon? Dahil tumutulong ako sa pag-aayos ng kanyang mesa, natandaan ko kung saan ito nakalagay. Sir, heto po, sabi ko, sabay abot ng dokumento. Nagulat siya ng bahagya at pagkatapos ay ngumiti ng may init. Salamat, Emel.
Malaking tulong ito. Ang maikling salitang iyon ay nagdulot sa akin ng malaking kaligayahan, ngunit hindi lahat ay naging maayos. Unti-unting nagbago ang pakikitungo sa akin ni Fatima. Isang araw, sa oras ng tanghalian, sinabi niya sa akin, "Napapansin ko, ang aga mo nang pumapasok ngayon." "Ah, opo, para makapaghanda lang po ng maaga." "Hindi mo naman kailangang gawin yan. Hindi ka naman Pilipino." Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Ngunit sa isip ko, walang kinalaman kung Pilipino ako o hindi. Hanggat nagtatrabaho ako sa kumpanyang ito, gusto kong irespeto ang kanilang paraan. Mula noon, nagsimula ang mga banayad na pagbabago. Hindi na ako binibigyan ni Fatima ng impormasyon. Kapag nagbago ang oras ng pulong, ako lang ang hindi niya sinasabihan. Hindi niya ipino-forward sa akin ang mahahalagang email. Hindi ito direktang paninira, kundi isang paraan para ihiwalay ako sa grupo. Ito pala ang katumbas ng ostracism. Ngunit hindi ako nagreklamo. Sa halip, mas naging maingat ako sa pag-obserba sa aking paligid at lagi akong nagtatanong nang may paggalang sa mga kasamahan kong Pilipino. "Excuse me po, anong oras po ang meeting natin mamaya? Pasensya na po sa abala. Maaari ko po bang malaman ang deadline ng report na ito?" Noong una, nahihiya akong magtanong ng paulit-ulit, ngunit ang mga Pilipinong kasamahan ko ay hindi kailanman nagpakita ng inis. "Salamat sa pagtatanong. Emel," sabi nila, "huwag kang mahiyang magtanong kung may kailangan ka." Lumipas ang 2 buwan. Isang araw, nag-anunsyo si Ginoong Reyes sa isang pangkalahatang pulong. Sa susunod na buwan, darating ang audit team mula sa ating head office sa Maynila. Ito ay isang mahalagang pagkakataon para suriin ang ating mga proseso dito. Naging seryoso ang mukha ng lahat. Nagpatuloy si Ginoong Reyes. "Emel, nais kong ikaw ang gumawa ng isang komprehensibong ulat na nagbubuod sa ating mga proseso dito sa branch. Gawin mo ito ng maingat at tumpak." "Opo, sir. Masusunod po." Mabilis kong sagot. Alam kong sinusubukan ako. Mula sa araw na iyon, ibinuhos ko ang aking sarili sa paggawa ng ulat. Ang katumpakan, hindi ang bilis, ang aking pinahalagahan. Isa-isa kong kinumpirma ang bawat impormasyon, paulit-ulit na sinuri ang mga numero at inayos ang layout. Sa proseso, maraming beses akong kumonsulta kay Ginoong Reyes. "Sir, tama po ba ang data na ito? Sir, angkop po ba ang pagkakasabi ko rito?" Bawat beses, matiyagan niya akong ginagabayan. "Maganda yan. Siguro, mas magandang dagdagan ng paliwanag dito. Mas maiintindihan siguro kung gagawin mong graph ang bahaging ito." Pagkatapos ng 1 linggo, natapos ko ang ulat. Ipinasa ko ito kay Ginoong Reyes at maingat niya itong binasa. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ilang beses siyang tumango. "Emel, napakagaling ng pagkakagawa mo. Halatang pinagtuunan mo ng pansin ang bawat detalye." Gumaan ang pakiramdam ko sa kanyang mga salita. "Maraming salamat po, sir. At salamat din po sa paggabay ninyo sa akin." Dumating ang araw ng audit. 3 auditor mula sa head office sa Maynila ang dumating. Sa conference room, ipinaliwanag ni Ginoong Reyes ang operasyon ng branch at ipinamahagi ang ulat na ginawa ko. Isa sa mga auditor ang nagsabi habang tinitingnan ang mga papel, "Napakalinaw at madaling intindihin ang ulat na ito. Sino ang gumawa nito?" Ipinakilala ako ni Ginoong Reyes. "Si Emel po, isa sa aming mga staff, ang gumawa niyan." Nagulat ang auditor at napatingin sa akin. "Turkish ka?" Akala ko, isang Pilipinong staff ang gumawa nito. Namula ng bahagya ang aking mukha. Pagkatapos ng audit, pabulong na sinabi sa akin ni Ginoong Reyes, "Emel, mahusay ang ginawa mo. Magpahinga ka na." Ang isang salitang iyon ay sapat na para sa akin. Pagkatapos ng audit, bahagyang nagbago ang kapaligiran sa opisina. Ang mga kasamahan kong Pilipino ay naging mas palakaibigan sa akin.
Ngunit ang distansya sa pagitan namin ni Fatima ay lalo pang lumaki. Isang araw sa pantry, kaming dalawa lang ang naroon. Emel, mukhang sip-sip ka na masyado ngayon sabi niya na may halong pang-iinis. Fatima, ginagawa ko lang ng tama ang trabaho ko, pero sa sobrang pagsisipag mo, nagmumukha kaming mga tamad. Tahimik akong sumagot. Nagkakamali ka, Fatima. Hindi ako nakikipagkumpetensya kahit kanino. Talaga? Bakit ka ganyan kasipag? Para sa pamilya ko. Para makapag-aral ang mga kapatid ko. Walang imik na lumabas ng silid si Fatima. Pagkatapos noon, lalo siyang naging malamig sa akin. Ngunit pinili kong wag na itong pansinin. May sarili akong landas na tinatahak. Lumipas ang 4 na buwan. Muli akong tinawag ni Ginoong Reyes. Emel, may bagong proyekto na magsisimula sa susunod na linggo. Ito ay para palakasin ang ugnayan ng ating branch at ng head office. Opo, sir, gusto naming sumali ka. Sa proyektong ito, bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga po? Aw, ang iyong maingat na pagtatrabaho ay napansin at pinuri ng head office. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nagsimula ang proyekto. Linggo-linggo, mayroon kaming online meeting kasama ang head office sa Maynila. Si Direktor Villanueva ang namumuno sa proyekto. Sa unang pulong, kinakabahan ako. Ngunit mabait na sinabi ni Direktor Villanueva. Emel, ikaw ang pinaka-nakakaalam sa sitwasyon sa Istanbul. Huwag kang mag-atubiling magbigay ng iyong opinyon. Opo, maraming salamat po. Sa pulong, tinalakay ang mga hamon sa komunikasyon sa pagitan ng branch at ng head office. Maingat ngunit malinaw kong ipinahayag ang aking pananaw. Base po sa sitwasyon dito, madalas pong nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura. Halimbawa na lang po ang timing ng pag-uulat at ang paraan ng komunikasyon. Nakinig ng may interes si Direktor Villanueva. Maaari ka bang magbigay ng konkretong halimbawa? Sa Turkey po, karaniwan na mag-ulat kapag naresolba na ang problema. Ngunit sa Pilipinas, inaasahan na mag-uulat ka sa sandaling lumitaw ang problema. Ang pagkakaibang ito minsan ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Naiintindihan ko. Iyan ay isang napakahalagang punto. Pagkatapos ng pulong, sinabi sa akin ni Ginoong Reyes, Emel, maganda ang sinabi mo. Salamat po, sir. Maging ang mga taga-head office ay humanga sa iyong opinyon. Tumagal ng 3 buwan ang proyekto. Sa panahong iyon, marami akong natutunan. Ang lalim ng kultura ng pagnenegosyo sa Pilipinas, ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan bago pa man ang formal na pulong, ang tamang paraan ng pagpapahayag ng opinyon, at ang tunay na kahulugan ng pagtatrabaho bilang isang team. Nang malapit nang matapos ang proyekto, personal akong tinawagan ni Direktor Villanueva. Emel, salamat sa iyong kontribusyon sa proyekto. Ako po ang dapat magpasalamat. Marami po akong natutunan. Emel, may itatanong lang ako. Ano ang pakiramdam mo sa pagtatrabaho sa isang kumpanyang Pilipino? Nag-isip ako sandali bago sumagot ng tapat. Noong una po, napakahirap. Kahit naiintindihan ko ang wika, hindi ko po naiintindihan ang kultura. Pero ngayon, unti-unti ko na pong nauunawaan. Ganoon ba? Ang iyong kagustuhang matuto ay kahanga-hanga, Emel. Salamat po, Emel. Kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto mo bang sumailalim sa isang training sa ating head office sa Maynila? Halos tumalon ang puso ko sa narinig. Talaga po? Oo. Ipapadala namin ang formal na alok sa ibang araw. Pero nakikita namin ang malaki mong potensyal. Pagkababa ko ng telepono, hindi ako makagalaw ng ilang sandali. Training sa Maynila? Iyon ang pangarap ng bawat empleyado. Pagkatapos ng 2 linggo, dumating ang formal na abiso. Bibigyan ako ng pagkakataong lumahok sa isang 3 buwang training program sa head office sa Maynila sa susunod na tagsibol.
Binati ako ni Ginoong Reyes. Congratulations, Emel. Salamat po, manager. Nakita namin ang iyong walang humpay na pagsisikap, Emel. Karapat-dapat ka rito. Naluha ako sa kanyang mga salita, ngunit pinigilan kong tumulo ito. Pagbalik ko sa aking mesa, pumalakpak ang mga kasamahan kong Pilipino. Congrats, Emel! Galingan mo doon! Ngunit si Fatima ay nanatili sa kanyang upuan, nagbibigay ng isang malamig na tingin. May 6 na buwan pa bago ang training. Sa panahong iyon, lalo pa akong nag-aral tungkol sa kulturang Pilipino. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa business etiquette sa Pilipinas. Pinag-aralan ang kasaysayan nito at sinikap na unawain ang paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino. Isang araw, nagkasakit si Ginoong Reyes. Nilagnat siya at hindi nakapasok ng 3 araw. Nag-isip ako kung ano ang maaari kong gawin. At naisip kong ipagluto siya ng lugaw. Sa mga teleseryeng Pilipino, madalas kong nakikita na nagluluto ng lugaw para sa mga may sakit. Pag-uwi ko, sa tulong ng aking ina, gumawa ako ng lugaw sa unang pagkakataon, isang mainit na arroz caldo na may luya, manok at itlog. Kinabukasan, inilagay ko ito sa isang thermal container at dinala sa bahay ni Ginoong Reyes. Nang pinindot ko ang doorbell, isang nagtatakang manager ang nagbukas ng pinto. Emel, anong ginagawa mo rito? Sir, narinig ko po na may sakit kayo. Nagdala po ako ng kaunting arroz caldo para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ng manager. Nag-abala ka pa. Wala po iyon, sir. Isang maliit na pasasalamat lang po sa lahat ng tulong ninyo. Tinanggap ng manager ang lalagyan at tumango ng malalim. Emel, maraming salamat. Na-appreciate ko ito. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Masarap ang arroz caldo. Nakakaginhawa. Maraming salamat. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Ang isang maliit na gawa na may kasamang puso ay talagang nakakarating sa kapwa. Iyon ang aking napatunayan. Mabilis na lumipas ang panahon. At 1 taon na ako sa kumpanya. Unti-unti ring tumaas ang sahod ko. Mula 50,000, naging 60,000 na ito. Nakakapasok na muli ang aking mga kapatid at naging mas matatag na ang buhay ng aming pamilya. At sa wakas, papalapit na ang aking training sa Maynila. 1 buwan bago ang aking pag-alis, naghanda ang kumpanya ng isang maliit na despedida o farewell party para sa akin. Ang mga kasamahan kong Pilipino ang nag-ayos nito. Nagsalita si Ginoong Reyes. Emel, salamat sa iyong serbisyo sa loob ng 1 taon. Alam naming nahirapan ka noong una dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura. Ngunit hindi ka sumuko at unti-unti kang natuto. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay nirespeto mo ang aming kultura. Iyon ay isang bagay na labis naming ikinatuwa. Yumuko ako ng malalim. Dahil po sa inyong lahat iyon. Maraming salamat po. Nagsalita rin si Ginoong Cruz. Emel, kahit nasa Maynila ka na, huwag mong kalimutan ang iyong paninindigan ngayon. Maging mapagkumbaba, magalang, at laging may puso. Iyan ang iyong kalakasan. Opo. Itatanim ko po iyan sa aking puso. Nang matapos ang party at habang nagliligpit kami, lumapit si Fatima. Emel, Fatima? Sorry, pabulong niyang sabi. Naging masama ako sa'yo. Inggit lang talaga ang naramdaman ko. Tinitigan ko siya. Ayos lang, Fatima. Hindi. Hindi okay. Ikaw ang tama. Ako ang mali. Fatima, hindi pa huli ang lahat. Kaya mo rin. Yumuko si Fatima. Salamat, Emel. Maging matagumpay ka. Salamat. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Hinatid ako ng aking pamilya sa airport. Habang pinipigilan ng luha, sinabi ng aking ina, Emel, mag-iingat ka doon. Opo. Nay, huwag kayong mag-alala. Nakangiting sinabi ng kapatid kong lalaki. Ate, huwag mo kaming alalahanin. Tuparin mo ang pangarap mo.
Nagpaalam ako sa aking pamilya at sumakay ng eroplano. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng Istanbul mula sa bintana, binalikan ko ang nakalipas na taon. May mga paghihirap, may mga hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi ako sumuko at ngayon, isang bagong pinto ang magbubukas. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng immigration, lumabas ako sa arrival lobby at may nakita akong taong may hawak na placard na may pangalan ko. Ikaw ba si Miss Emel? Opo. Ako si Ginoong Salcedo mula sa HR ng head office. Narito ako para sunduin ka. Magalang niyang tinulungan ako sa aking mga bagahe. Pagod ka siguro sa biyahe. Ihahatid na kita sa iyong tutuluyan. Habang pumapasok kami sa lungsod ng Maynila, namangha ako. Matataas na gusali, maayos na mga kalsada sa business district, at napakaraming tao. Wow! Unang beses mo ba sa Maynila? Opo, unang beses po. Maaaring manibago ka sa simula. Pero dahan-dahan ka lang mag-adjust. Ang tutuluyan ko ay isang studio type na apartment na inihanda ng kumpanya. Maliit ngunit malinis at kumpleto sa gamit. Bukas, pumunta ka sa head office ng 9 ng umaga. Alam mo ba kung paano pumunta? Opo, sinure ko na po online. Sige, magpahinga ka na muna ngayong gabi. Pagkaalis ni Ginoong Salcedo, naupo ako mag-isa sa silid. Mula sa bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Napakaraming ilaw, napakaraming pangarap. Magiging isa kaya ako sa mga iyon? Tinawagan ko ang aking pamilya. Nay, nakarating na po ako ng ligtas. Mabuti naman anak. Mag-iingat ka palagi. Opo. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa salamin. Isang mukhang kinakabahan. Ngunit may pag-asa sa mga mata. Emel, kaya mo to? Dito magsisimula ang lahat. Kinabukasan, isang oras akong mas maagang gumising. Nag-ayos ako at nagsuot ng business suit. Sa harap ng salamin, paulit-ulit kong sinanay ang pagbati. Ang tamang pagtango, ang bilis, ang timing sinuri kong lahat. 30 minuto ang biyahe papunta sa opisina. Ang rush hour sa umaga ay higit pa sa aking inaasahan. Napakaraming tao, tahimik ngunit nagmamadaling kumikilos. Ito pala ang Maynila. Dumating ako sa gusali ng head office. Isang mataas na gusaling gawa sa salamin. Pagkatapos magparehistro sa lobby, sumakay ako ng elevator papuntang 15th floor. Sa sahig ng HR department, naghihintay si Ginoong Salcedo. Emel, magandang umaga. Magandang umaga po. Halika, samahan kita. Isang malawak na opisina, napakaraming mesa. Lahat ay tahimik at nakatuon sa kanilang trabaho, mga kasama. Nais kong ipakilala sa inyo si Emel. Siya ay mula sa ating Istanbul branch para sa isang training. Yumuko ako ng bahagya. Ako po si Emel. Ikinagagalak ko po kayong makilala sa loob ng 3 buwan. Pumalakpak ang lahat. Ang unang araw ng training ay puro oryentasyon. Kasaysayan ng kumpanya, istruktura ng organisasyon, mga proseso ng negosyo. Napakaraming impormasyon ang aking natutunan. Nang oras na ng tanghalian, tinawag ako ni Ginoong Salcedo. Emel, sabay na tayong mananghalian. Sige po, salamat po. Habang kumakain sa cafeteria, nagtanong siya, Emel, kinakabahan ka ba? Medyo po. Okay lang yan. Huwag kang mahiyang magtanong kung may hindi ka maintindihan. Salamat po. Siya nga pala, napakagaling ninyong mag-Filipino. Nag-aral po ako araw-araw sa loob ng 1 taon at kalahati. Talaga? Ang sipag mo naman. Sa hapon, mayroon akong meeting kasama si Direktor Villanueva, ang pinuno ng Global Human Resource Development. Emel, maligayang pagdating. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sa loob ng 3 buwan na ito, marami kang matututunan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang maunawaan mo ang esensya ng kultura ng pagnenegosyo sa Pilipinas. Opo, siya.
Narinig ko ang magandang trabaho na ginawa mo sa Istanbul. Gamitin mo ang karanasang iyon para mas lumalim pa ang iyong kaalaman dito. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, lumipas ang 1 linggo ng training. Bawat araw ay may bagong tuklas. Sa head office, mas detalyado at mas maingat ang paggawa ng trabaho. Bago ang pulong, laging may ipinamamahaging materyales, at may paunang pakikipag-usap na sa lahat ng kasangkot, ang mga desisyon ay hindi ginagawa ng isang tao lamang, kundi laging may pinagkasunduan ang buong team. Naintindihan ko na ito ang lakas ng isang kumpanyang Pilipino. Isang araw, tinipon kami ni Direktor Villanueva na mga trainee. May ibibigay akong gawain sa inyo. Suriin ninyo ang mga hamon sa inyong mga branch at magmungkahi ng solusyon. Iprepresenta ninyo ito pagkatapos ng 2 linggo. Sinimulan kong pag-isipan ang mga hamon sa aming branch sa Istanbul. Ang pinakamalaking hamon ay ang communication gap dahil sa pagkakaiba ng kultura. Paano ko kaya ito matutugunan? Gabi-gabi sa aking apartment. Gumagawa ako ng materyales. Nangalap ako ng data, sinuri ito, at nag-isip ng mga solusyon. At nakarating ako sa isang mungkahi, isang Cultural Understanding Program. Isang regular na pagkakataon para sa mga empleyadong Pilipino at Turkish na matutunan ang kultura ng isa't isa. Magsisimula sa maliit at unti-unting palalakihin base sa mga tagumpay. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang araw ng presentasyon. Nasa conference room si Direktor Villanueva at ang iba pang mga ehekutibo ng departamento. Dumating ang aking pagkakataon, huminga ako ng malalim at tumayo. Magsisimula na po ako sa aking presentasyon. Sa loob ng 20 minuto, maingat kong ipinaliwanag ang lahat. Nagpakita ako ng data, nagbigay ng mga konkretong halimbawa, at naglatag ng isang planong posibleng maisakatuparan. Nang matapos ako, may tahimik na palakpakan. Nagtanong si Direktor Villanueva. Emel, gaano ka kasigurado sa tagumpay ng programang ito? Sa totoo lang po, inaasahan kong kaunti lang ang sasali sa simula. Ngunit naniniwala po ako na kung may 1 o 2 taong seryosong lalahok, ang kanilang positibong resulta ay makikita at makakahikayat sa iba. Naiintindihan ko. Paano mo naman haharapin ang mga tututol dito? Hindi ko po sila pipilitin. Sa halip, gusto kong ipakita sa kanila ang pagbabago sa mga taong sumali. Gusto kong ipakita sa gawa, hindi sa salita, tumango ang direktor. Magandang ideya! Nang matapos ang presentasyon at bumalik ako sa upuan, pabulong na sinabi ng katabi kong trainee. Emel, ang galing ng presentasyon mo. Salamat. Kailangan ko ring galingan. Nang hapong iyon, ipinatawag ako ni Direktor Villanueva. Emel, napakaganda ng presentasyon mo kanina. Maraming salamat po. Sa totoo lang, gusto naming isakatuparan ang iyong mungkahi. Talaga po? Emel, kung papayag ka, gusto mo bang ikaw ang maging pinuno ng proyektong ito para ipatupad sa Istanbul branch? Bumilis ang tibok ng puso ko. Opo, isang malaking karangalan po. Kung gayon, simulan natin ang paghahanda pagkatapos ng iyong training. Naging maayos ang takbo ng training. Natutunan ko ang business etiquette ng mga Pilipino, mga kasanayan sa presentasyon, at pamamahala ng proyekto. Ngunit ang pinakamalaking natutunan ko ay ang pag-unawa sa paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino. Bakit mahalaga ang pag-uulat? Bakit mahalaga ang paunang pakikipag-usap? Bakit pinapahalagahan ang pakikisama o pagkakaisa? Ito ay dahil mas binibigyan nila ng halaga ang lakas ng buong team kaysa sa galing ng isang individual. Hindi ang pag-angat ng isa, kundi ang pagtutulungan ng lahat para makamit ang mas malaking tagumpay. Iyon ang lakas ng Pilipinas. Sa huling araw ng training, nagkaroon ng closing ceremony. Isa-isang inabot ni Direktor Villanueva ang mga sertipiko.
Emel, salamat sa iyong 3 buwan. Naging matagumpay ito. Maraming salamat po. Sa lahat, ang iyong kagustuhang matuto at ang iyong tapat na saloobin ay lubos naming hinangaan. Maraming salamat po sa papuri. Huwag mong kalimutan ang paninindigang iyan. Opo, pangako po. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang salo-salo. Kasama ang mga kapwa ko trainee, binalikan namin ang nakalipas na 3 buwan. Emel, pagbalik mo sa Istanbul, galingan mo pa rin ha? Ang kwento kong nagsimula sa Alambili 1,000 sahod ay hindi pa tapos. Ito ay isang bagong simula. Kumusta ang kwento natin ngayon? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Maraming salamat sa pagbabasa hanggang sa huli.